Base sa balitang kumakalat, babala sa Chinang magkakagulo pag sinubukan yung manghuli sa Pilipinas. Matapos sabihin na sa China, ngayong araw sila mang-aaresto, susugurin ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., hindi sila papayag sa China na meron daw silang Pilipinong maaaresto. Poprotektahan daw nila tayo sa China. Ready ang Pilipinas, ready daw si General kung magkakagulo. Diyan po ang inyong Armed Forces of the Philippines, ang ating Philippine Navy, pati na rin po ang Philippine Coast Guard. So marami po tayong mga pinag-uusapan ngayon na mga hakbangin na nagagawin in order for us to protect our fishermen. Pero ayon kay PCG Commodore J. Tariela, hindi totoong huhulihin nila tayo, hindi totoong mang-aaresto dito ang China. Halatang binablab lang talaga nila tayo. Takot din silang mauwi talaga to sa gera. Hindi sa dina-downplay ko itong bagong regulation ng China. Kung talagang they're going to enforce such new regulation, di sana mas mataas na ang bilang ng China Coast Guard na na-deploy nila dito. Kung meron mang trespasser dito na hindi sumusunod sa international law and keeps on violating the United Nations Convention of the Law of the Sea, that's only the Chinese Coast Guard and that's only the Chinese Maritime Militia. Sila lamang ang walang karapatan para pumunta rito. Pero kung ang China nagbabala silang mga aresto, sinugod naman ang embassy dito ng China. Pinapalaya sila ng mga kababayan nating Pilipino. Panggulo lang daw talaga dito ang China. Sila daw talaga dito nagdadala ng gulo. Atin ng Pinas! Itong China ay lantaran po tayong binabastos. Lantaran po tayong ang ating mga Coast Guard, ang ating mga mangingisda, winawater cannon nila. Pero speaking o pagpapalaya sa China ng mga kababayan nating Pilipino, una nang pinalaya sa West Philippine Sea ang China sa panahon pa ni dating Senator Ping Lacson. Unang nagturok sa West Philippine Sea ng ating bandila, harap-harapan pa sa mga barko ng China mismo. I'm happy that we have landed here. We take pride in setting our foot dito sa island because this is ours and nobody can take this away from us. Okay, sir. Yeah. Welcome to Pag-asa, sir. So, kailangan maging proactive tayo. How? Makipag-alliance tayo doon sa mga militarily strong countries. Ito yung future na maging ano, sir, side sa runway, sir, magtatayo sila ng ano din. Parang hangar. Yes, sir. Nalagyan ng hangar. Asan na yung mga Chinese ano? Yun na yun. Yun, yung mga para fishing boat. Sa atin to. Ito atin to, dumating kagabi. We're always pro-Philippines. We're always after our own national interest. Pero yun, nag-encourage din sa mga ASEAN neighbors, yung ASEAN countries, na magkaisa. Dapat pala, permanente, meron 3 flag dito para announce to the world, this is ours. Bottom line is, nandito tayo, mga Pilipino tayo, pangatawan na natin talaga itong part ng West Philippine Sea sa atin ito. We'll stay away from the area and live in this unfriendly and dangerous. This is Chinese Navy. You are approaching our military alert zone. Please immediately in order to avoid misjudgment. In any eventuality, I was prepared for whatever. Morning. Sir, sir, good morning, sir. Sir, sino po sir? Sir, Coast Guard. Ay, sir. Dito sila, sir, para welcome ka, sir. Salamat. Ang residence ngayon dito, ilan? Talagang dito nakatira? Sa amin po sa 100 plus lang po. 100 plus lang. Dito. Kasi doon sa 193 na pasok ko 190. In my capacity as the chairman ng Committee on National Defense ng Senate, gusto ko rin makita yung kalagayan dito and malaman natin kung ano yung pwedeng i-contribute ng national government. Tour tayo ngayon siya. Around the island. Yeah. Matagan tayo. Sige. Yes, sir. Okay. Sige, halika, gano'n. Saan tayo? Napakagandang araw, sir. Ikaw talaga yung kauna-unahang senator talaga. So, bumisita dito sa aming Pag-asa. Palakpakan natin si Senator Lacson. Natutuwa ako dahil sa tagal-tagal ko na dito, sir. Ngayon lang ako naka-encounter ng senators. Best day talaga to para sa amin. Maraming
maraming salamat kay Ma'am Limbo at kami napunta lang dito para kumustahin yung ating mga kababayan dito sa Barangay Pag-asa. Alam mo, we can consider these people as even more patriotic than most Filipinos kasi dito hindi mo alam kung anong darating sa kanila. The threat will always be there. Gusto kong tanungin, ano ba yung pwede pang i-augment in terms of development? Lalo na yung Marine Research Centers. Ano ba yung mga requirements ninyo na pwede nating paglagakan ng budget for 2022? Nang sa ganon, para talaga ma-establish natin na mayroong livelihood dito, may kabuhayan, mayroong activities at kung pwede nga magpa-migrate tayo dito. Nang sa ganon, talagang matawag natin talaga na Barangay Pag-asa ng Kalayaan. So maraming salamat sa mainit na pagtanggap. Sabi nga ni Ma'am Limbo, kakaunti man ang tao rito, nagkakaisa at saka talagang matatag. So lahat dito, electrified na lahat? Yes sir, 24 hours na sir. Ito yung tinitingnan ng modelo sir na pagdating ng panahon sir, gagawa sila ng marami sir. Model home, ito yung i-adapt. So talagang ang livelihood dito, puro fishing lang. At saka mga poultry. Yeah. Yes sir. So self-sufficient. Yes sir. Kasi sa layo ng panggagalingan ng ibang paano yung mga grocery items? May mga birds sir, pumupunta. Okay. Sabay ko sir. Yung nagre-ration sa kanila, sinasabay na. Yes sir. Pero wala namang wala kayo na-feel na threat or anything? Wala kami naman sir. Pero nag-attempt? Nag-attempt yun sila sir, yes sir. Nag-attempt sila sir. Pero pag once natawagan yun sir, may minsan sumasagot sila sir. Hindi. Kusa na rin lumalabas. Umaalis sila sir. Yeah, kasi alam naman natin yung military strategy ng China, they keep enveloping. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.